So ayan, magandang gabi sa inyo mga bossing. Ito na naman tayo magbabalita. Ano ba balita natin na maganda? Naku, napakamaraming good news ngayong araw na to. Kaya kahit ako'y antok na antok, kaka-edit ng mga ng mga videos kagabi, nag-live tayo ngayon kasi nga gusto nating ibalita itong unang-una na napakagandang balita na si Pastor Apollo Quiboloy ay pasok na sa listahan ng mga opisyal na kandidato sa pagkasenador sa 2025 election. Alam naman natin mga bossing na napakaraming mga kumandidato. Oo, at sa mga kumandidato na yun, tatanggalin pa ng COMELEC yung mga nuisance, yung mga irereklamo, yung may mga kaso. So, na-finalize na po yung list ng pagkasenador at nandiyan po sa listahan ng pangalan ni Pastor Apollo Quiboloy. Ibig sabihin, yung first move nila na i-disqualify yung COC ni Pastor Apollo Quiboloy sablay. At yung mga black propaganda nila tungkol kay Pastor Apollo Quiboloy sablay. Kasi kitang-kita talaga natin yung acceptance hindi lamang ng bansang kaharian ng KOJC kundi pati ng buong ng karamihan ng mga Pilipino. Maraming mga bashers pero pag tiningnan mo yung mga account nila nakalock. Anime yung mga muka, kung hindi man lilimang araw pa lang yung Facebook profile. Lilima yung kaibigan, puros mga cartoons din yung muka. So dyan mo makikita na yung mga nakikita natin na ayaw, yung troll, yung mga bashers, pucha, wala pang mga pagkakakilanlan. Baka nga yung mga may-ari nung account na yan kay Pastor pa bumoto lahat yan. So kabang-kaba na talaga itong mga nasa Senado, kabang-kaba na yung DOJ, kabang-kaba na yung mga kawatan, kabang-kaba na yung mga nang alipusta sa kanila. Pero huwag kayong mag-alala. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, wala sa puso ni Pastor Apollo Quiboloy ang paghihigante. Kung sakaling siya ay makaupo dyan, lahat ng mga pagkakamali nyo, lahat ng mga nakita niyang butas at lahat ng nakita niyang mga kakulangan sa batas natin kung bakit naabuso yung karapatang pangtao ng mga taga-KOJC at ng mga Pilipino, pupunan niya yan. Kaya wag kayong kabahan. Ikaw, Riza, wag kang kabahan. Kasi sa totoo lang, pag nagkita kayo ni Pastor Apollo, hindi kanya aawayin. Baka nga pagdasal ka pa niyan nakunin ka na Hindi, wag kayong kabahan, wag kayong matakot. Doon sa mga kabang-kaba na, wag kayong kabahan. Kasi si Pastor Apollo Quiboloy, itinuro niya yan sa mga taga-KOJC na wag magtanim ng sama ng loob. So, lahat ng mga ginagawa niyo sa kanya, I am sure, pinatawad niya na kayo. Kaya, relax lang. So, pasok na sa listahan si Pastor Quiboloy. Si Mark ng Models of Manila, nakita nyo ba doon sa listahan? Tingnan natin itong balitang ito mga bossing at ating reaksyonan. Pasok na sa listahan ng mga opisyal na kandidato para sa pagkasenador si Pastor Apollo Quiboloy ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Samantala, mga akusasyon laban sa butihing pastor walang epekto sa mga botante. Si Margaret Gonzalez sa report. Sa inisyal na listahan ng COMELEC ng mga kandidato sa pagkasenador, pasok si Pastor Apollo Quiboloy. Sa isang media briefing, inisa-isa ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang 66 na nasa listahan kung saan nga pasok na ang butihing. Ayan, tinan natin. Ano ba apelyido ni Mark, Mark, ano ba ang apelyido ni Mark, Models of Manila? Mark Gamboa. Naku, wala Nandito Rebillame, Willie Rodriguez, Victor, Sidula Nur, Philip Salvador, Chavit Singson, Tapad, sino ba itong mga to? Yan. So, yan, number 52, Number 52. Pastor at opisyal nang mailalagay ang kanyang pangalan sa balota para sa 2025 midterm elections. Matatandaan na mahigit 100 at tulong po ang naghain ng kandidatura para sa pagkasenador. Ang mga COC na mga ito ay dumaan sa deliberasyon at evaluasyon ng COMELEC Law Department at buong COMELEC and Bank. Basahin ko lang yung 66, mabilis lang. Avalos, Adonis, Ahmad, Andamo, Aquino, Arambulo, Arellano, Balyon, Binay, Bondok, Bong Revilla, Bosita, Brosas,
Cabo Negro, Capuyan, Casino, Castro, Cayetano, De Alban, De Angelo, De Guzman, De La Rosa, Doringo, Escobal, Espiritu, Floranda, Gamboa, Go. Oy, pumasok si Mark Gamboa. Kayo naman. Pumasok, narinig niyo yun, Gamboa. Oh. Very good, Mark. Mangampanya na tayo. Gonzales, Hinlo, Honasan, Jose, Lacson, Lambino, Lapid, Lee, Lidasan, Marcoleta, Marcos, Marquez, Martinez, Mata, Matula, Masa, Mendoza, Montemayor, Olivar, Ong, Pacquiao, Pangilinan, Kerubin, Kibuloy. So yan po yung 6 na po. Ayun, no, Hibuloy. Sigurado ako nung narinig nila yun, sumakit na naman yung mga puso nila. Oo, alam mo, sa tuwing nakikita ng tao na humihinga pa to si Pastor, sa tuwing nakikita ng mga tao na parang lalo pa nating pinapasikat si Pastor, tingnan nyo nangyari kay Alice Guo. Tingnan nyo nangyari kay Alice Guo, mga bossing. Si Alice Guo, mga boss, pucha, lalo pang nagiging popular. Lalo pa siyang parang wala nga naiinis kay Alice Guo. Parang lahat nga awang-awa kay Alice Guo. Lahat nga parang tuwan-tuwa sa kanya sa mga pinaggagawa ng Quadcom. Parang hindi sila nakakakuha ng negative na na comment pagdating kay Alice Guo. Ganito rin kay Pastor Apollo Kibuloy. Kita mo, sa kabila ng napakaraming propaganda at paninira nila, ano nangyari? Excited yung mga Pilipino, natatakbo si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro iniisip nila maghihiganti si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi. Pero excited sila kasi nga nakita nila noong kino-cover natin yung KOJC at yung mga vlogs natin patungkol sa KOJC bilang tayo yung mga outsiders. Nakita nila kung gaano ang kaganda, kaayos yung ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa bansang kaharian nila. That being said, yun ang reason kung bakit gusto nila si Pastor Kibuloy. 6 na base sa determinasyon ng komisyon at base sa rekomendasyon ng Law Department ng COMELEC ay dapat na i-consider ng mga valid candidates at legitimate candidates. Ang pinagbasihan, hindi lamang po yung certificates of candidacy, hindi lamang din yung mga na-research ng mga team ng Law Department sa kanilang mga social media accounts at kasama din ng social media. Kasama na rin yung mga pronouncements na binibigay nila sa media, hindi lamang during the filing of the candidacy, kung hindi kahit sa mga previous na pronouncements po nila. Ayon kay Garcia, ang natitirang 117 na hindi pasok sa inisyal na listahan ay idadaan pa rin sa due process bago sila ideklarang nuisance candidates. Sinabi ng Law Department na kung pwede ay Emma De Castro, salamat kaayo, mabuhay ka. aprobahan yung recommendation nila na iparaffle sa 2 divisions ng COMELEC consistent sa decision ng... Sabi nga ni Maria Luz Dres, sa ginawa nila kay Pastor, lalong minamahal ng mga tao. Totoo, kita mo. Si Abalos, minahal na ba ng tao? Hindi. Kasi alam ng tao na kupal. Alam mo yung mga Pilipino galit yan sa nang aapi. At lagi ang mga Pilipino gustong-gusto niyan sa mga underdog, yung mga inaapi, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya mas lalong nagiging popular si Pastor. Mas lalong nagiging interesado yung mga tao kay Pastor. Korte Suprema sa kaso ng Cipriano versus COMELEC na kung saan kinakailangan bigyan pa rin ng due process. Yung 117. Sabi ni Simeona Rosales, yung may mga kaso wag isama. Kung tanga katulad mo, yung COMELEC, kung katulad nyo, kung katulad nyo ni Abalos na bobo, na yung may mga kaso hindi pa papasukin sa hindi pa pakandidatuhin. Talagang hindi pwede. Pero kung kaso pa lang, hindi pa naman napapatunayan ng korte. Kasi lahat naman pwede magkaso Kahit ikaw pwede kang kasuhan yung pagdi-display mo lang ng mukha mo, pwede nang ikaso yan. Lalo na kung hindi ka naman kagandahan. So kung ikaw ay accused pa lang, nakalagay naman yan sa rules. Kung ikaw ay convicted na, yun dapat hindi. Putragis. Kung akusado ka pa lang, presumption of innocence nga. So kailangan kung hindi ka pa naman nasisintensyahan, may karapatan ka pang tumakbo. Karapatan ka, miski ikaw, pwede kang tumakbo Out of the 117
183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance candidates. Marami naman sa mga kababayan natin nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo. Tiwala sila na malaki ang magagawa ni Pastor Apollo sa Senado, gaya ng nagawa nito sa kanyang kongregasyon. Yun mga bossing. Yung pagpapakita natin ng kung ano meron doon ng organic to mga boss ha. Uulitin ko, pinapunta po kami dyan ni Pastor Apollo Kibuloy dahil kami ay staunch critic nila. Ako, ang dami kong sinasabi tungkol sa kanila. Ang dami kong mga negative na mga statement tungkol sa kanila nang hindi ko pa naman sila kilala. Mahilig kasi tayong mga Pilipino, ganyan eh. So hindi naman natin sila kilala pero ang dami nating sinasabi mga statements against them. So ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, they invited us sa loob. They invited us sa loob tapos wala silang sinabi sa amin na ganito ganito. Yung hindi kami parang pumasok sa orientation, hindi ganoon. Nung pumunta kami diyan, marami na kaming mga katanungan sa isip namin. Actually, nag-usap-usap nga kami ni Banat Bay. Ako pa lang noon si Banat Bay at saka si Coach Oli. At saka yung iba pang mga kasama natin na vlogger. Nag-usap nga kami tatlo, ba't tayo papatawag? Wala, baka papatawag tayo kasi baka gulpihin tayo ng mga yan kasi binabanatan talaga namin sila. Si Banat Bay, ako, si Coach Oli, binabanatan talaga namin yung mga yan. Kasi katulad din ninyo, we are quick to judge. Pero binabanatan na namin sila. So pagpasok namin doon, sabi namin, sige, subukan natin, bigyan natin ng chance. Kasi ano pa nga nun ang sinabi pa nga nun is dinner lang with PRRD. So syempre PRD. So punta kami, pero sabi namin bakit tayo pinapatawag ni Pastor Kibuloy? Tingnan natin. So pumunta kami dun. Hindi namin siya nakita. Pagdating namin, hindi namin siya nakita. Isang buong maghapon yun. Isang buong maghapon, meron lang naka-assign sa amin na isang worker nila at sabi, we just want to show you around. So, pinakita nila sa amin lahat, ito po yung aming dome. Pinaliwanag nila kasi po, ito po yung dati naming simbahan. Pasok po tayo, ang liit-liit, madami po kami. Kaya pinagawa po namin yan dome para magkasya na kami lahat. Kasi usually kapag nag-worship kami, hindi kasya dyan lahat, yung iba nasa labas. So, at least kapag malaki na yung yung sambahan namin, kasya na kaming lahat. Tapos tingnan niyo po yung paligid, ito po yung school namin, ito po yung med school, ito po yung ganito, ito po yung ganyan, ito po yung so inikot nila kami. Tapos hindi nila kami binawalan na makipag-usap kahit kanino. Kahit sino yung gusto namin kausapin sa loob, walang restrictions, wala silang instruction. Marami kaming tanong, sagutin namin yung mga tanong namin by means of yung experience namin. So, gabi na namin na-meet si Pastor Apollo Kibuloy. Imagine mo, maaga pa, nandoon na kami. Paikot-ikot na kami doon, pawis na kami. Vlog kami dito, vlog kami dyan. Ang ganda dito, ganun kami lahat. Pagtingin namin, pag may nalaglag na na dahon, binawalis kagad. Tapos, sabi ko, ang tindi ng mga tao rito, sobrang disiplinado. Tapos makikita mo, bukas naman yung gate nila. So parang wala namang inaalipusta dito katulad ng mga naririnig natin. Tapos mukhang lahat ng taong makausap namin doon, parang lahat naman sila edukado. Walang nahihiya kahit yung nagwawalis lang ng dahon sa kanila. Pag kinausap mo, very confident na may ikipag-usap sa'yo kung anong lingwahe gusto mo. English, Ilocano. Tapos, mayroon pa silang mga international community. Meron pa silang Ukraine community, Brazil community. Meron pang mga African. So sabi ko, ibang klase itong to. Ang laki na itong property na to. So lahat, pinuntahan namin nung araw na yun. Tapos nung gabi, doon na namin na-meet sa dinner si Pastor. Kumakain na kami, tapos na kaming kumain. Bigla siyang dumating. Tapos pagdating niya, kinamayan niya kami. At ang sabi niya agad sa amin, yan ang gusto ko sa inyo kasi binabanatan niyo ako. Yan ang gusto namin sa inyo. Ikaw, Banat Bay, ang gusto ko sa iyo is wala kang bias. Talagang lahat binabanatan mo. Kahit na kung kaibigan ako ni Duterte, binabanatan mo ako. Yun ang gusto ko sa iyo. So ngayon, yun na, lumabas na ngayon yung opportunity para magtanong kami kasi madami kaming mga reservations Dumating na rin si PRD. Yan na. So, dalawa na sila. Nagtatanong na kami ngayon kay Pastor. Parang pinayapa niya kami na huwag kayo mahiya sa akin. Okay lang, mabait ako, ganun.
So nagsimula na kaming magtanong tungkol sa ganito, yung naririnig natin tungkol sa ganyan, yung naririnig natin sa pagbebenta nila ng ganito, ganyan. Yung sinasabing namamalimos, hindi daw sila namamalimos, nagkakaroling sila. Nagbebenta sila ng mga produkto. Ever since, yun na yung naging parang dahil doon sa kasipagan nila na magbenta ng mga produkto nila, yumabong yung kanilang simbahan. At sinabi niya yung istorya ng kung paano kumalat yung simbahan niya sa buong mundo. Hindi niya sinabi sa amin noong I am the son of God. Makinig kayo sa akin. Walang ganun. Parang normal na tao siyang humarap sa amin at sinagot niya lahat ng mga tanong namin. Etong katanungan. Tapos aside from him, si PRD sumasagot din at binibigyan ni PRD minsan si PRD pa nga sumasagot ng mga tanong namin kay Pastor kasi ganun sila magkakilala. So talagang sabi nga dito, patunay talaga yun na wala silang itinatago. Patunay talaga, wala kaming restrictions. Pero syempre, kapag naglakad kami, may nakasunod sa amin. Syempre, mamaligaw kami. Baka mamaya kung saan kami makarating, ang laki-laki ng lupa, baka di kami makabalik, di ba? So, pero walang pumipigil sa amin na parang dito tayo magpunta. Wag dyan, bawal dyan, dito tayo. Walang ganun. Saan mo gusto magpunta, pumunta ka. So yun yung natin, yun yung isang kinabilibang ko sa kanila na hindi sila takot kumprontahin yung mga kritiko nila kasi alam nila na wala silang ginagawang masama at alam nila na kung ano man yung meron sila, pinaghirapan nila yung pare-pareho. Tapos doon niya na in-explain sa amin kung ano yung mga kaso niya, ano yung mga nangyaring kung bakit siya kinasuhan. Kasi yun din ang tanong namin Kasi Pastor, di ba nagsasalita na siya na gusto siyang dukutin ng Amerika. Sinasabi ko pa, kadudukutin, sino ka ba? Gano'n ka ba ka-importante para dukutin ka nila? Hello? Pa-VIP ka naman masyado. Ganun pa ako nung magano sa kanya. Ngayon, pinaintindi niya sa amin kung bakit siya gustong i-rendition, bakit siya gustong kunin at gustong patahimikin. At bakit siya gustong patayin. So, nagising kami lahat sa katotohanan dahil nga hinarap nila kami at lahat ng mga tanong namin, sinagot nila. At walang script yun. So, to cut the long story short, dahil doon sa mga content natin na ganun, dahil sa personal experience natin, dahil sa mga pagsagot natin sa mga bashers every time na may mga nagbabash sa atin tungkol sa KOJC, tinan nyo ngayon, wala na. Wala na nagbabash ngayon ng mga taga na sa KOJC dito kasi napapaliwanag natin sa kanila kasi nga kami mismo, basher din nila kami. Pero ngayon, nalaman namin yung katotohanan o kami na ngayon yung nagpapaliwanag dun sa mga hindi nakakaintindi katulad namin noon. At doon na nagsimula yung history ng relasyon ng Banatero sa KOJC. Kaya yan, pinapakita namin, pinila-live namin. Live talaga, hindi lang yung content. Live talaga, para walang edit. Walang filter, walang itinatago. Ayon sa kanila, hindi sila naniniwala sa mga akusasyon na ibinabato sa butihing pastor. Pero we are open to supporting him. Oo naman, siyempre. Well, na kasi may layunin naman siya sa bayan Hindi naman yung sabihin mo na porke ang daming bato sa kanya, paniniwalaan mo na may batas naman tayo. Ganda nung sagot ni Kuya. Hindi naman porket may bato sa kanya, paniniwalaan mo na may batas naman tayo. Alam naman natin na maganda yung layunin niya sa bayan. Maganda layunin ni Pastor Apollo Kibuloy sa bayan. Mantakin mo, kaibigan niya si PRD. Siya pa ang gumastos para makatulong kay PRD. Bilyon ang binitawan nilang pera para lang makatulong sa NTF-ELCAC. Para yung laban kasama ng bayan, para makatulong sa gobyerno sa pagsawata ng mga insurhensya sa Pilipinas, pag-expose nung taktika ng komunista para mag-recruit ng mga estudyante sa kolehiyo hanggang sa high school. Naipakita, so makikita mo kung ikaw bukas lang talaga yung yung mata mo, makikita mo na si Pastor Apollo Kibuloy, wala na siyang gusto sa buhay niya. Wala na siyang kailangan sa buhay niya. Imaginein mo, Pastor Kibuloy is 74 years old turning 75. By the time na manalo siya ngayon, matapos siya sa 2032, kung siya ay manalong tama ba? Tama, 2032 yata siya matatapos kung mahahalal siya sa 2025, di ba?
O Biden plus 6 years. So what? 80 ano na? 80 years old na si Pastor Apollo Kibuloy. Ano pa bang kailangan niya? Kailangan niya pa ba ng pera? Mayaman nga. Mas mayaman pa nga yata sila sa Pilipinas. Wala siyang kailangan. Wala na siyang kailangan. Kailangan ba ni Pastor Kibuloy na payabungin, palakihin pa yung simbahan niya? Malaki na yung simbahan niya. Kailangan pa ba ni Pastor ng mas marami pang ng mas marami pang miyembro? Hindi po sila yung nagkumakatok-katok sa mga bahay-bahay at nagre-recruit ng mga miyembro. Hindi po sila ganun, lalo na kung gusto mo maging worker. Para ka nag-a-apply ng trabaho, kailangan patunayan mo kapag gusto mo maging worker na talagang you are made for that. So, series of interviews, series of trainings po yun bago ka maging worker. Ganon kahirap ang pagdadaanan mo. So hindi sila yung tipo na parang lika, sama ka sa akin. Para maging yung i-recruit ka, walang ganun. Walang ganun. So lang sila, nakadepende sila doon sa kanilang sa kanilang pangangaral, and then kung merong gustong maging kaanib nila bilang mga members, ayun, pwede. Pero yung sasabihin mo na mamimilit sila, kami nga, never nga in-open yun sa amin. Tagal-tagal namin nandoon. Hindi nga nila isinasaksak sa mga bibig namin na iwanan nyo na yan, yung simbahan nyo, dito na kayo sa amin. Kasi dito, nakita nyo naman, di ba, mabait kami. Walang ganun, walang ganun ang nangyayari. Pag nandoon kami, nire-respeto nila kung ano yung kung ano yung paniniwala mo spiritual. Sabi ko nga sa inyo, mga scholars nila dyan sa JMC, mga ibang relihiyon, hindi lang mga miyembro nila. So ganun yun, hindi yun katulad ng ibang simbahan na putya yan, kala mo Kala mo pag nag-recruit, akala mo fraternity, hindi sila ganun. Kaya nga, ano pa yung mga pwede mong sabihin sa kanya? Ano pa yung pwede mong magnanakaw siya? Hindi madami silang pera Wala, mantakin mo. Siya nga ang pinuno ng simbahan nila ni wala nga property na nakapangalan sa kanya. Mag-aampon nga siya ng bata Hindi nga siya nag-qualify dahil wala siyang pera Ibig sabihin, hindi siya kurakot. Di ba? Pwede namang siya Pwede namang ako, akin lahat yan. Pwede namang ganun Pero hindi. Kasi nga, hindi ganun ang disiplina nila kasi nga wala sa kanila yung material na bagay. Ano pa yung pwede nilang tingnan makitang negatibo kay Pastor? Yung political dynasty? Wala, di nyo nga kilala yung mga kapatid niya Ano pa yung nakikita nyong posibleng pwede nilang pwede nilang ibato kay Pastor Apollo Kibuloy? Wala talaga kasi wala talaga siyang bahid ng corruption, wala siyang bahid ng politika. Kasi tingnan mo yung mga kinakaso sa kanya ngayon, again, yun lang yung nakita nating problema Yung mga ikinaso sa kanya na wala pa siyang kontrol. Wala siyang kontrol sa kung ano yung mga ikakaso sa kanya dahil nga siya ay dumikit sa sa mga Duterte kaya ayan ang nangyari sa kanya, yung na-dismiss na kaso binuhay na naman. So kung yun lang, wala yun, erase yun until ma-prove ng korte na siya ay may kasalanan. Doon lang siya pwedeng sabihin na kriminal. But sa ngayon na akusado pa lang siya at nagkaroon na ng arraignment at sinabi niya na nag-plead siya not guilty, ibig sabihin lalaban siya at naniniwala siya na wala siyang kasalanan. Nakikita naman natin yung mga congressman ni Pastor. Lahat naman yan. Kahit naman sabihin mo hindi ako, Katolik ko ako. Nagbabasa naman ako yan, tinitingnan ko naman yan Aanuin mo rin sila. Mayroon pa siya maniwala sa salisalita Ayun, ang pinakamaganda sa lahat. Mahirap yung maniwala sa salisalita. Ikaw mismo magsaliksik katulad ni Kuya. Galing-galing mo, Kuya. Oo, pag tumakbo ka, boboto kita. Yun naman yan. Kahit naman sabihin mong daming ang binabato sa kanya, pero mahirap pa rin paniwalaan. I-prove nilang guilty. Yun lang. Hanggat hindi na po prove, nobody is innocent, everybody is innocent until proven guilty. Utang ina, buti na lang ang galing nitong mga Pilipino. Si Abalos hindi alam yan. Si
si Risa Ontiveros, si Miko Clavano, si Boying Rimulya, si Marbil. Hindi nila alam yung salita na yan. Buti pa to si Kuya nasa sari-sari store lang. Pero alam niya that everybody is innocent until proven guilty. Mahiya naman kayo. Kapal ng mga mukha nyo. Risa Ontiveros, mahiya ka naman. Mabuti pa si Kuya, alam. Benhar Abalos Jr. Mahiya ka naman sa balat mo. Abogado ka pa naman. DILG secretary ka. Dati kang mayor. Tapos yung simpleng innocent until proven guilty. Hindi nyo kayang i-practice. Mahiya naman kayo sa mga ordinaryong Pilipino. Yun lang. Pero i-prove nilang pag na-prove, diba? Pero paano pag hindi na-prove? Kung mapuprove ka agad na hindi siya guilty, ako magla-landslide lang. Huwag na Pucho, matindi yung ni Sir. Pag na-prove yan na hindi guilty, landslide yan. Again these are kalye survey to. Kalye survey to, mga bossing, at itong mga to ay hindi nila miyembro. Take note, hindi nila miyembro. Ilang mga Katoliko yung matatalino na nagsaliksik ng mga sarili nila. Boboto lahat yan kay Pastor. Imaginein mo, the whole voting population of KOJC plus yung ibang mga religious organizations sa Pilipinas na nagsaliksik ng mga sarili nila at bukas ang mga mata, nakikita na itong ginagawa kay Pastor Kibuloy ay political. Delikado kayo talaga kay Pastor, kaya gigil na sila Talaga namang hindi na sila nakakatulog. Natin uhusgahan yung isang tao pagka porket hindi pa natin alam ang totoo. Pwede yung masuportahan si Pastor Kibuloy? Pwede po. Naniniwala naman po ako na mabuti siyang tao Pero bukas ka na suportahan siya. Oo naman. Bakit? Duterte yan, di ba? Kaya yun ang bubuti. Pati sa internet space, bumuhos ang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy sa social media. Samantala sa huling araw ng pasahan ng petisyon laban sa mga nuisance candidate, ayon sa COMELEC, 8 po ang naghain ng petisyon sa local level, habang 2 naman sa national positions. Ang nuisance candidates ay tinuturing na pampagulo lang at wala talagang intensyon na tumakbo sa eleksyon. May isang klase pa po. Sabi ni si Tory, nakaligtaan mo. Hindi, alam mo si Tory kasi ganito. Si Tory kasi merong amo yan Si Tory merong amo yan. Well, si Abalos may amo din yan. Si Marbil may amo din yan. Oo, pero mataas sila. Si Tory kasi mas mababa sa kanila at sundalo yan Kung ano iutos mo dyan, susundin yan. So para sa akin, si Tory naging tool para sa pang-abuso. Pero hindi natin masasabi na siya talaga yung yung utak dyan. So whether kasama si Tory o hindi, ang sinasabi ko dito is yung mga key person, mga nasa posisyon na malalaking mga nasa posisyon na direktang nagre-report sa presidente natin, yun yung natin, yun yung ating dito, sinasali dito or sinasama sa discussion. Talaga na isang nuisance candidate na yung gusto lang magpasikat, gusto lang makita sa TV at magkain ng COC, tapos na, wala na po siyang gagawin. May isa pa rin pong klase, tingin namin yung mas masama, na naghain ng COC. Yan, palakpakan natin. So napakagandang pangitain. Napakagandang pangitain mga bossing na marami na ring mga Pilipino ngayon ang mulat na sa katotohanan at hindi na rin basta-basta nagpapabudol sa balita ng media at sa mga bobong vloggers, 'di ba? Again, ako mula ngayon hanggang sa eleksyon talagang natin 'yan. Aaraw-arawin natin 'yan na i-defend at ipapakilala sa inyo si Pastor. 'Yun ang pangako ko talaga sa kanya. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng orden